Ang gabi sa Makati ay may dalang panibagong lamig. Yung uri ng katahimikan na parang may paparating na unos. Sa tuktok ng isang gusali sa business district, tahimik na nakatayo ang Sevilla Security Holdings. Moderno, elegante, pero may itinatagong tensyon sa likod ng magarang salamin. Sa pinakataas na palapag nakatayo si Alex Sevilla, sa harap ng floor-to-ceiling window. Suot ang dark green na suit. Hawak ang isang basong may lamang whiskey. At nakamasid sa mga ilaw ng lungsod. Hindi siya nagmamadali. Ang mga ganitong gabi kung kailan may banta sa buhay niya, tila normal na lang sa kanya. May kumatok sa pintuan. "Sir." Saad ng isang lalaki. Bumungad pa ang isang babae na kanyang executive assistant. "The bodyguard from Blackville arrived," ani Trish. "But, I think you should see for yourself." Hindi siya sumagot. Tumikhim lang siya. At tumalikod mula sa bintana. Sa ilang segundo, pumasok lang isang babae. Tuwid ang lakad. Diretso ang tingin. Walang bakas ng emosyon sa muka. Hindi inaasahan ni Alex na nakita niya. Isang babae. 5'7" ang tangkad. Matikas ang tindig. Suot ang combat gray jacket at utility pants. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang nagtatanong, "Ito ba ang pinadala nila?" Tanong ni Alex sa sarili. "Alex Sevilla." Sabi niya, malamig ang tono. "I assume you were Castellano." Tumango ang babae. "Yes, sir." "Wala ako oras sa drama. Hindi ako nagbabayad para lang sa pagmukain kang astig. Gusto ko na resulta." "Understood." Maikling sagot ng babae. Umupo si Alex sa harap ng kanyang desk. Binuksan na isang folder sa harapan niya. Background check, deployment record, field awards, Blackville best. Pero kahit gaano kaganda ang resume, iba pa rin ang makita ito sa aktwal. "May brief ka na ba tungkol sa sitwasyon?" Tanong ni Alex. "Partial intel. Ang threats ay maaaring internal sabotage o corporate revenge. Wala pang confirmed identities." Tumayo si Amara. Lumapit sa malaking digital map sa gilid na opisina. Kusa niyang pinindot ang touchscreen. Ipinakita niya ang layout ng mga scheduled movements ni Alex para sa linggo. "PR visit tomorrow. High-risk area, open spaces, multiple blind spots. I suggest a controlled convoy and aerial sweep." Napataas ang kilay ni Alex. "Ikaw na agad na nagbigay ng plano." "Protocol." Tumahimik sila ng ilang segundo. Saka siya muling nagsalita. "Okay. Prove yourself tomorrow." Tumango si Amara. "Copy." Pagkalabas niya ng opisina, ilang minuto lang ang lumipas bago siya nakita ni Trish sa monitoring room. Nire-review ang security footage ng building. Tahimik siyang gumalaw, walang imik, at magsasalita lamang kung kinakailangan. Kinabukasan, 6:00 ng umaga. Ang pier ay may natural na gulo, mga truck, barko, barker at ingay ng mundo. Pero sa mata ni Amara, isa itong live puzzle. Bawat detalye may kwento. Sa loob ng SUV, nanatiling tahimik si Alex habang nagmo-monitor sa tablet. Pagbaba niya, may sumalubong sa kanya. Isang security team na may 3 tauhan, kasama si Amara sa unahan. Nakasuot ang babae ng dark tactical gear, may earpiece, at isang holster sa tagiliran. Nakaposisyon ito sa vantage point. "Clear?" Tanong ni Alex habang naglalakad. "Not yet. Hold position for 3 minutes." Sa tono pa lang, alam nang hindi siya nahuhula. Pinag-aralan niya ang paligid. Nakita ni Alex kung paano ito tahimik na nagbigay ng hudyat sa earpiece
gamit ang dalawang daliri. Sa loob ng 3 minuto, kinontra ang traffic sa isang access road. Inilipat ang ibang tauhan at pinatigil ang isang lumang van na tila walang kinalaman. Maya-maya tumunog ang earpiece. All clear. Proceed, ani Amara. Pagbalik nila sa opisina, halos tahimik lang ang biyahe. Pero bago sila maghiwalay, nagsalita si Alex habang binababa ang seatbelt. Castellano. Sir, not bad. For the first day. Hindi siya ngumiti, hindi rin nagpasalamat. Tumango lang siya saka bumaba. Pagpasok niya sa security HQ, agad siyang sinundan ng mga mata na ilang staff dahil sa presensya ng agaw pansin na kahit ayaw mo lingunin talagang mapapalingon ka pa rin. Hindi rin may pagkakailang maganda si Amara, idagdag pa ang tikas at aura. PR report came in clean, pero may na-detect na movement sa Westgate habang paalis tayo. Ani Amara habang nasa briefing room ng Civilian Security Headquarters. Nasa harap siya ng digital monitor. Pinapakita ang footage ng isang lalaki nakasuot ng maintenance uniform pero may kakaibang pattern ng kilos. Mabilis ang paglalakad at palipat-lipat ng posisyon. Walang bit-bit pero paika-ika ang kilos sa tila ba nahihirapan. Send this to our facial recognition database. Utos ni Alex. Nakatayo siya sa likod ni Amara, nakasandal sa table. Gusto ko ng pangalan niya in 24 hours. Already did. Sagot ni Amara. Hindi man lang lumingon. Black veil already matched partial ID. Possible alias lang, pero may pattern. Pattern. 3 beses na siyang lumapit sa mga lugar kung saan naroon ka. Tinignan ni Alex ang screen saka siya tumikim. So hindi ito random? Hindi sir. Test run to. Ilang oras pagkatapos ay nagpatawag si Alex na emergency team meeting. Lahat ng department heads naroon. HR, intelligence, operations. Sa dulo ng mahabang conference table umupo si Alex. Sa kabilang dulo si Amara, tahimik lang pero alerto. Someone out there wants a crack at my head. You all know what that means. I want double surveillance on the west and south zones. Yes, sir. Sagot ng isa. Castellano. Sir? You're in charge of my route mapping and field clearance. Ikaw na rin ang bahala sa tactical team movement. Walang reklamo at agad tumangulang si Amara. Noted. Pagkatapos ng meeting, nilapitan siya ni Trent, head ng internal security. Sigurado ka bang kaya mo yan, Castellano? Mabuti na yung sigurado ah. Baka naman isa ka rin sa mga palpak na guards ni Sir Sevilla. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya kay Trent ng diretsyo. Saka marahang umiti. Hindi mapanghamon, hindi rin palaban. Tahimik na kumpiyansa lang. Subukan mo muna akong sabayan, saka mo ako husgahan. Mahinahong sagot niya. Tumawa si Trent, pero ramdam na hindi ito kampante. Kinabukasan 9:00 ng umaga, habang papunta sila sa isang exclusive business summit sa Pasay, si Amara ay nasa passenger seat ng convoy lead vehicle at nasa ikatlong sasakyan naman si Alex. Tahimik ang biyahe. Hanggang sa biglang bumagsak ang signal sa lahat ng radios. Calms down, may interference. Sabi ng driver. Kalmado si Amara. Kinuha niya ang manual backup radio, nag-switch ng frequency at sinubukang mag-transmit. Alpha 9, come in. Confirm position. Walang sagot. Tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya isang motorsiklong sumusunod mula pa sa EDSA flyover. Tumigil ang oras sa loob ng utak niya. Serve, now! Ma'am, do it! Biglang lumiko ang convoy lead. Sa salamin, bumangga ang motorsiklo sa gilid ng divider at nagbitaw ng maliliit na flash. Eksaktong sandali bago ito sumabog. Nayanig ang buong kalsada dahil sa lakas na dulot ng pagsabog. Nagpanik ang ibang drivers pero nanatiling kalmado si Amara. Shields up. Evacuate
Protocol, Bravo, Secure Sevilla. Utos niya sa backup radio. Sa loob ng sasakyan ni Alex, napaatras siya sa pagkagulat. Pero agad na tumayo sa loob galit ang boses. What the hell happened? Mabilis siyang pinuntahan ni Amara mula sa unang sasakyan. May bit-bit ng rifle, tactical vest on. Hindi siya nagsayang ng salita. Extraction point sa South Tunnel. We move in 5. You better know what you're doing, Castellano. Babala ni Alex. I know what I'm doing, sir. You better worry for yourself instead. Sagot ni Amara bago siguraduhin na wala nang aberya sa paligid. Nakarating sila ng ligtas sa safe house. Tahimik na nagmamonitor si Amara ng bagong feed. Lumapit sa kanya si Alex. Nasaan na yung nakasakay sa motorcycle? Walang fingerprint. Mukhang trained suicide asset. Wala eh. Wala akong makita. Tumingin si Alex sa kanya. Alam mong hindi ito simpleng corporate threat, di ba? Alam ko, kaya nga ako nandito. Napabuntong hininga si Alex sa unang pagkakataon. Nakita niyo kung paano gumalaw si Amara sa totoong gulo. Malalim na ang gabi. Tahimik si Amara, nakaupo sa gilid ng rooftop ng safe house habang umiinom ng instant coffee. Lumapit si Alex. Castellano. Lumingon si Amara dito. Sir, good work for today. Ani Alex sa katumalikod. Hindi sumagot si Amara at napatingin na lang sa malayo. Pero bago makaalis si Alex, nagsalita ito. Bukas na 6:00. Bumaling si Alex sa kanya. Sa hindi inaasahang seryosong boses na biglang lumaki. Practice firing. Feel free to join, sir. Makulimlim ang umaga, hindi pa sumisikat ng husto ang araw, pero gising na ang buong compound ng Sevilla Security. Sa ilalim ng basang sementadong firing range, tumama ang bawat putok ng bala sa eksaktong gitna ng target board. 6 na sunod-sunod, walang mintis. Tumingin ang isa sa mga tactical trainers sa gilid. Halata sa mata nito ang paghanga. Ngunit hindi nito alam kung paano lalapitan si Amara Castellano. Sa kalmadong paraan na nagre-reload ng magazine. Sa dulo ng firing bay dumating si Alex. Suot ang simpleng polo at maong, may hawak na kape. Tumigil siya sa tabi ng observing officer at hindi nagsalita. Pinanood niya lang si Amara habang binabaan ang rifle at marahang hinatak ang tali ng buhok niya pabalik upang hindi tumakip sa mga mata. Hindi ito mukhang nag-iensayo. Para bang parte ito ng normal nitong umaga. Tumunog ang mga shell casing sa lupa habang tinuloy niya ang sunod na round. Lahat pasok sa inner circle. Lumapit si Alex nang lumuwag ang firing line. Magaling. Sambit nito habang hawak pa rin ang baso. As I should. Sagot ni Amara habang pinapalitan ng clip. Nakita ni Amara ang bahagyang ngisi ng boss. You wanna try, sir? Binaba ni Alex ang hawak na tasa. Kinuha nito ang baril na nasa lamesa at saka kinasa matapos lagyan ng bala. Mapanuring pinanood ni Amara ang bawat galaw ng boss niya. It seems like even before Alex pulled the triggers, she knows where, when, and how the bullet will land. May mali sa posture mo, sir. Seryosong puna ni Amara na makita ang dismaya sa mukha ni Alex nang malayo sa gitna ang tinamaan nito. Well, bad move. I should have hired a firearms instructor instead of a bodyguard. Tumikim ang range safety officer. Mukhang kaya naman ni Miss Castellano ang pareho, sir. Mainit ang diskusyon sa headquarters conference room. May bagong intel mula sa isang intercepted transmission. Sa mga printout, isang pangalan ng lumabas. Cortez. Sa ilalim ng pangalan, may larawan ng lalaki na nakaitim sa surveillance. May sugat sa leeg. At kilala sa black market intel dealings. Confirmed. Mercenary for hire at galing Eastern Europe. May kasong assassination. Hindi umabot sa korte. Last seen, Manila. Ani Trent habang tinuturo ang larawan. Tahimik si Amara sa isang sulok. Hindi siya bumibitaw ng opinyon pero ramdam ng lahat. Nakikinig siya.
Minsan, sumusulyap lang siya sa dokumento, pero alam na sinusuri niya ito ng mas malalim kumpara sa lahat. Ang tanong, ani Alex habang tinatapik ang mesa, bakit ako ang target? Sino nagpadala? Walang sumagot. Gusto ko ng bago matapos ang linggo. Gusto ko? Bagong information. I want answers. Hindi ako uupot maghihintay na lang ng susunod na pagsabog. Tumayo si Alex at lumabas ng kwarto. Ilang segundo lang lumabas din si Amara. Hindi dahil tinawag siya, pero may nakita siya sa dokumentong hindi nakita ng iba. Sa hallway, naabutan ni Amara si Alex sa veranda ng HQ, malapit sa security tower. Nakatalikod dito, hawak ang phone pero hindi pinipindot. May problema? Tanong niya sa mahinahong paraan. Tumingin si Alex sa kanya pero hindi agad sumagot. Wala. May nahanap ka ba sa file? Tumango si Amara. Yung Cortez na nasa report, may connection siya sa isang dating contractor ng kumpanya niyo. Dati siyang nagsusupply ng blacklisted surveillance tech. Hindi yan pumasok sa records. Exactly. Binura. Pero may trace pa rin sa database. Malalaman agad kung alam mo kung saan titingin. Tumahimik si Alex. Parang may biglang bumigat sa balikat niya. Hindi ako sigurado kung sino pa ang pwede kong pagkatiwalaan dito. Hindi sumagot si Amara. Lumapit lang siya ng konti pero hindi pumasok sa personal space ni Alex. Tinignan niya ang view ng syudad mula sa taas. Di mo kailangang magtiwala sa akin. Pero kung gusto mo mabuhay, hanggang next quarter makinig ka. Napatawa si Alex. Isang maikli pero totoo. Your tone, Castellano. Nagkipit balikat lang si Amara. Tinitigan niya ang brow ng mga mata ni Alex. Titig ng babala. Pag-aalala at kapanatagan bago ito lumakad palayo. Payapa ang gabi sa archive room ng Sevilla Security Basement. Ilaw lang mula sa screen ang gumagalaw. Nasa harap ng lumang terminal si Amara. Pinapagana isang pre-2010 database system. Walang internet. Walang backup. Hard copy access only. Pinindot niyang ilang key combinations na hindi alam ng ordinaryong staff. Lumitaw ang mga log files ng isang confidential op mula 8 taon na nakakalipas. Operation Seath, classified. At sa bottom ng listahan, Alex A. Sevilla, Internal Clearance Officer. Kinabukasan sa opisina pagpasok ni Alex, inabutan niya nakatayo na si Amara sa loob. May hawak itong lumang folder. Binuksan niya ito sa mesa. You were part of the operation. Yung contractor na connected kay Cortez, siya rin ang contractor niyo noon. Natahimik si Alex, hindi siya kumibo. Sino nagsabi sa'yo niyan? I found it. Hindi ko kailangan ng chismis. Dokumento mismo ang nagsalita. Napaupo si Alex at tumitig siya sa papel. Ilang minuto siyang hindi nagsalita, parang bumalik ang dugo sa mga mata niya at ang tahimik na inis ay unti-unting naging galit. Akala ko tapos na yun. Sino pa may alam? Seryosong tanong ni Amara. Ilang tao lang. Yung core team lang namin, confidential dapat yun, classified. So, either may leak o may naniningil. Diretsa ang sagot ni Amara sa kanya. Tahimik ang buong HQ kahit 2:00 na ng hapon. Hindi ito normal para sa Sevilla security na laging may naglalakad, may tumatawag, may training. Pero ngayon, parang lahat na maingat ang bawat kilos. Parang may bumubulong na hindi dapat sila masyadong magsalita. Si Amara, naka-black tactical shirt at combat pants, nasa server room. Tila isa lang siyang staff member na nag-check ng mga systems. Pero sa loob, naka-access siya sa isolated data subnet. Ang bahagi ng system na walang connection sa cloud o kahit anong network. Naglagay siya ng maliit na drive sa likod ng server, isang sniffer. Ang tracker ng activity logs. 10 seconds lang. Dapat hindi mahuli. Mahining niyang sambit sa sarili. Tumingin siya sa digital watch. 7 segundo. 6. 5. Isinara niya ang panel at tuloy lang sa paglakad palabas.
Wala sa mukha niya ang tensyon, pero handa ang bawat kalamnan niya kung sakaling may lalapit. Pagdating niya sa labas, may nakasalubong siyang tauhan ni Alex, si Bryce, ang assistant security lead. Castellano, hinihintay ka na ba sa control room? Noted. Hindi siya nagtanong kung bakit. Hindi rin siya nagpakita ng alinlangan. Sa loob ng control room, nandoon si Alex, nakatayo sa harap ng malaking touchscreen wall. Tinitignan ang sequence ng surveillance feeds. Nakakunot ang noo niya habang sinusundan ng trail ng isang delivery truck na tila walang clearance pero nakapasok kahapon. May bago na naman. Ani Amara na nasa likuran niya. Tumangutango si Alex. Isang delivery van na hindi dumaan sa main gate. Ewan ko ba. Pero nakuhanan ng CCTV sa loob. May plates? Wala sa records. Cloned ang plate number. Mukhang sinadyang hindi pansinin sa checkpoint. Tumango si Amara. Internal. Mahina niyang sabi. Tumitig si Alex sa kanya. Exactly. Tahimik silang dalawa sa loob ng 5 segundo. Sapat na para sa isang casual na observer na maramdaman ang bigat ng sitwasyon. May iniimbestigahan ka rin ba? Tanong ni Alex. Tanong ito ng taong gustong manigurado. Meron. Details? Pag may sapat ng ebidensya. Bahagyang umiti si Alex pero hindi itong ngiti ng pagkaaliw. Ngiti ito ng taong sanay sa laro ng pagtatago ng katotohanan. Fair? Si Trent, ang head of ops na nasa staff lounge, abala sa pag-check ng mga report. Dumaan si Amara para kunin ang night activity logs. May naglalaro ng TV sa likod, pero halos walang nakikinig. Bilis mo makuha ang tiwala ni Alex ah. Sambit ni Trent habang nagkakape. Hindi ko hinihingi. Ginagawa ko lang trabaho ko. Tugon ni Amara. Tahimik siya. Nilingon lang niya si Trent sandali. May laman ang tingin nito. Hindi matalim pero malinaw na hindi ito naniniwala sa mga papuri. Mag-ingat ka, Amara. Minsan, hindi lang bala nakakapatay. Saad nito na tila isang banta habang pinapahid ang natapong kape sa mesa. Alam ko. 2 oras ang nakalipas. Bumalik si Amara sa tech room para tignan ang data na nakuha niya sa sniffer. Ilang segundo lang ng pag-retrieve, nakita niya na ang trail. User, T. De La Cruz. Location, archive room. Mahinang basa ni Amara na nasa screen. File accessed. Operation Sith. Subfolder C. Tumigil ang daliri niya sa keyboard. Trent. Hindi niya pinakita kahit kanino ang folder na yon, na hindi pa niya tinapos basahin, pero may iba nang bumisita doon. Kinabukasan sa underground parking, naglalakad si Amara palabas ng elevator. Nang may napansin siyang kakaiba, ang isa sa mga motorbike ng mga tauhan tila minodify. Mali ang wiring sa ilalim. Lumapit siya. Hinaplos ang gilid ng bike gamit ang gloved finger. May maliit na puting tag, parang Inukuo sticker. Pero hindi ito ordinaryong sticker. RFID tracer to. Ginagamit sa Black Ops para sundan ng sasakyan nang hindi napapansin. Tinanggal niya ito at nilagay sa loob ng gloves. Tahimik pa rin ang kanyang sistema. Kalmado ang kanyang muka. Sa office ni Alex, isinampal ni Amara ang sticker sa ibabaw ng desk. Kaninong bike to? Tumingin si Alex at agad kinilala yon. Hey Trent, ano ibig sabihin yan? I'm not sure. I don't know yet. Pero masyado siyang maraming alam para sa isang taong laging nasa likod. Tumayo si Alex. Marahang naglakad papunta sa blinds ng opisina. Binuksan niya ito at sa ibaba tanaw ang parking lot. Trabaho ko protektahan ng kumpanya. Pero mas mahirap pala kapag nasa loob yung sumisira. Tumingin siya kay Amara. Nagtagal ang tingin ni Alex sa babae. Mahigpit, malalim pero hindi galit.
Let's do our thing, Castellano. Hindi matao ang kalsada. Hating gabi, malayo sa syudad. Ang convoy ng civilian security ay binubuo ng 3 sasakyan, isang bulletproof SUV sa gitna kung nasan si Alex, 2 tactical van sa unahan at hulihan. Tulad ng dati walang masyadong ingay, lahat naka-radio at lahat alerto. Si Amara, nasa passenger seat ng lead vehicle. Suot niya ang earpiece habang nakatitig sa side mirror. Ang kamay niya malapit sa thigh holster kung saan nakalagay ang kanyang custom Glock. Tahimik lang siya, pero ramdam ng lahat ang tensyon sa katawan niya. Status check. Boses ni Trent sa comms. Clear sa harap. Sagot ng driver. Clear sa perimeter. Sagot ng huling van. Tahimik pa rin si Amara, pero hindi siya naniniwala sa katahimikan. Masyadong malinis, masyadong perpekto at payapa. Bigla siyang nagsalita. Mahinang boses pero matalim. May mali. Negative sa radar, Castellano. Walang anomalya. Sabat ni Trent. That's exactly the problem. Tugon ni Amara. Inilabas niya ang maliit na scanner mula sa tactical pouch niya at ini-activate. Blue light swept across the road at doon niya nakita. EMP charge sa kalsada, 20 meters ahead, hidden sa ilalim ng drainage cover. What? Sigaw ni Trent. Abort! Turn around! Pero huli na. Isang malakas na pagsabog ang yumanig sa unahan. Tumila po ng lead vehicle. Nawalan ng kuryente ang lahat ng systems at nag-brown out ang buong convoy. Ambush! Get the principal out! Sigaw ni Trent. Si Amara kahit medyo sugatan sa pagbangga ng sasakyan, agad na lumabas. Walang pagdadalawang isip. Hinugot ang baril at pinakaramdaman ng paligid. Walang tunog ng kotse, pero may mga aninong gumalaw sa madilim na kakahuyan sa gilid ng kalsada. Automatic rifle fire. 3 balang dumaan sa gilid ni Amara. Isang hakbang ang ginawa pa kaliwa, saka tumakbo papasok sa likod ng SUV. Sa loob nakita niya si Alex na pilit inaanlak ang seatbelt nito. Stay low, huwag kang lalabas. Mahina at malamig yung utos. May side exit dito. Negative. They want you out. Sumilip si Amara sa rear view. May 5 hanggang 6 na armadong lalaki. Black Ops ang galawan. Hindi amateur. Tinarget nila ang backup vehicles. Sinadya nilang buhagin ang escort. Bulong ni Amara. Muli siyang sumilip. 3 sunod-sunod na putok ang pinakawalan niya. 2 ang tinamaan ng isa diretso sa leeg. Anak na, sino tong babae? Sigaw ng isa sa mga kalaban habang umaatras. Pero hindi umatras si Amara. Imbes umatake siya. Nag-slide siya sa ilalim ng SUV. Lumabas sa kabilang side at inambush ang 3 taong papalapit. Close combat. Isang uppercut sa unang kalaban, disarm sa pangalawa, at headbutt sa pangatlo. Castellano! Boses ni Trent sa radyo. They're flanking from the ridge. Copy. Get their ass out. I'll extract the principal. Ngunit sa likod niya may sumulpot. Isang sniper. Nakatutok sa rear windshield. Alex! Down! Hinagising niya ng flashbang ang sniper pero huli na. Isa sa mga bala ang tumama sa tagiliran ni Alex bago siya natabig ni Amara. Shit! Ungol ni Alex habang hawak ang tagiliran. Minor hit, hindi tumagos. Vest absorbed most. Mabilis na sabi ni Amara habang inaayos siya sa loob ng SUV. Kumuha siya ng maliit na packet ng clotting agent at piniga sa sugat. Damn it! First time? Malamig na tanong ni Amara na may bakas ng panguuyam habang tinatakpan ng sugat ng pressure pad. Yeah, hindi masaya. Sanay ka lang kasi magutos. Napatawa si Alex kahit nasasaktan. You're scary, Castellano. Good. Tumigil ang barilan. Isang van ang lumapit. Tactical team nila, ang extraction team. Clear. Sabi ni Trent mula sa radyo. Inbound kami. Isinakay si Alex habang binabantayan ni Amara ang perimeter. Hindi pa rin siya nagsasalita, pero ramdam mo sa kilos niya na hindi pa tapos ang lahat.
Habang palayo ang van, napatingin si Alex kay Amara. Tahimik silang dalawa. Hanggang sa may lumabas sa radyo. Initiate Sith protocol. Napalingon si Alex. Nanigas. Parang biglang bumalik sa kanya lahat ng alaala ng isang nakaraan na matagal niyang tinatakasan. Ano ibig sabihin nun? Hindi agad sumagot si Alex. Pero ramdam niya wala nang atrasan nito. Maaga kinabukasan, pumungad ang matalim na sikat ng araw sa private clinic kung saan inilipat si Alex. Walang media, walang hospital records, confidential ang lahat. Sa loob ng silid, si Alex ay nakaupo na sa kama. May benda sa gilid, gising, alerto at halatang hindi sanay na siyang inaalagaan. Si Amara, nakatayo sa gilid ng bintana. Naka-cross arms, tahimik pa rin pero hindi relax ang tindig. Parang may iniisip. Wala kang tulog. Sabi ni Alex habang nagkakape. Hindi ako nagbabantay para matulog. Tumunog ang tablet sa bedside table. Lumitaw ang encrypted message. Active. Sith files access granted. Napatingin si Alex na palunok. Ano ibig sabihin yan? Tanong ni Amara habang lumalapit. Ang boses niya hindi mapilit pero matalas. It means na may nag-open ng classified file. Mga dokumentong hindi dapat lumabas. And you think may nag-leak mula sa loob ng kumpanya mo? Tahimik si Alex, pinindot niya ang screen at lumabas ng lumang larawan. 3 lalaki, nakasuot ng tactical gear. Isa roon si Alex, mas bata at mas matapang ang tingin. Katabi niya ang isang lalaking may tattoo sa leeg, ang isa may pilat sa muka. Yan ang original Skith team. Black Operations Unit, formed before I became CEO. So hindi lang palabas sa security firm ang Sevilla? No. I inherited a war. Biglang bumukas ang pinto, si Trent, pawis at parang may mabigat na balitang dala. Boss, may footage kami. Galing sa isang insider. Ipinakita ni Trent ang clip mula sa dashcam. Ang sniper na tumira kay Alex gabi, dating miyembro ng team, si Dario. Akala ko patay na siya. Natahimik muli si Amara. Pero sa loob-loob niya, may naaalala siya. Dario Castellano. Pangalan na isa sa mga dating subject ng missing persons case ng military intel. Taong sangkot sa secret ops kung saan nawala rin ang kanyang kapatid. Kapatid na si Amara lang ang nakakaalam kung saan huling nakita. Tahimik ang gabi. Nasa rooftop si Amara. Tanaw ang lungsod mula sa mataas na private facility na pagmamay-ari ng civilian security. Ang hangin ay malamig, pero hindi ito sapat para patigilan ang tensyon sa kanyang dibdib. Hawak niya ang isang lumang military dog tag. May nakaukit na pangalan, D. Castellano. Bumalik sa alaala niya ang huling gabi sa kampo ng special unit nila. Ang gabi kung kailan bigla na lang nawala si Dario. Ang kuya niyang pinangarap maging bayani. Ang kapatid niyang naging alamat sa mundo ng underground ops. Wala ni isang bangkay na nahanap. Wala ring opisyal na ulat. Pero siya alam niyang hindi papatay si Dario. At ngayon nakita niya mismo sa video. Buhay ito at isa na itong kalaban. Sa loob ng operation room, si Trent ay nakayuko sa harap ng multi-screen setup. Pinapanood niya ang drone footage ng failed ambush. Pigil ang galit sa mata. May pumasok na encrypted message sa personal device niya. Unknown sender. Phase 2 begins. The girl suspects nothing. Saglit siyang napatingin sa salamin. Ang refleksyon niya hindi na ang loyal lieutenant. Isa na siyang lalaking nabahira ng paninira at pagdududa. Pero ang mata niya malamig at determinado. Let her watch. She won't see it coming. Kinabukasan bumaba si Amara mula sa rooftop at dumiretso sa archive room. Nakalock yun, pero may clearance siya. Sinimulan niyang itrace ang pangalan ng mga miyembro ng Sith team. Alex Sevilla, Dario Castellano, at ikaw, Trent de la Cruz. Mahinang bulong niya. Napangiwi si Amara. Ang pangatlong miyembro ng Sith team, ang laging nariyan. Laging updated. Hindi niya kailanman narinig na pinangalanan ni Alex bilang kasama.
Nag-scroll siya sa lumang mission logs. May isang entry dated March 3, 2017. Classified mission sa border ng Eastern Europe. Status: failed. Only 2 survivors, A. Sevilla and T. De la Cruz. D. Castellano, M.I.A. MIA. Missing in action. Hindi patay. At kayong dalawa lang ni Alex ang umuwi. Aniya sa sarili habang pinag-aaralan ng file. Sinara niya ito sabay patay ng terminal. Naglakad siya palabas ng silid pero hindi niya alam may matang nanonood sa kanya mula sa surveillance booth. Maya-maya, nasa hallway si Alex. Naka-cane at pinipilit maglakad. Nagulat siya na makasalubong si Amara. Good morning, Castellano. Pumunta ka sa archives? Routine check. You don't seem like the type na mahilig mag-check lang ng records. Hindi sumagot si Amara. Pero nang tinignan siya ni Alex, halatang may bumabagabag sa kanya. May kailangan ba ako malaman? Siguro mas maganda ikaw na magkwento, sir. Sagot ni Amara sabay lakad papalayo. Hindi siya galit. Pero ramdam ni Alex na unti-unti nang dumudulas ang tiwala. At yun ang pinakaayaw niyang mangyari. Sa conference room kinahaponan, pinatawag ni Trent ang buong core team. Pinresenta niya ang bagong intel. May mga bagong contract killers na na-hire para sa susunod na assassination attempt kay Alex. We need to tighten security. We need to look inside. Someone's leaking our movements. Napatingin siya kay Amara. At napatingin din ang babae sa kanya. Hindi siya nagsalita, pero hindi niya ito pinapakinggan gaya ng dati. Sinusuri ni Amara ang bawat galaw ni Trent. Ang ekspresyon, ang boses, pati ang mga pinipili nitong salita. Internal leak. Someone close to the operation. Or someone survived the first ambush too cleanly. Halos pabulong na saad ni Amara sa sarili pero sapat para marinig ni Alex. Nagkatinginan silang dalawa. May bahid ng pagdududa. Pero hindi pa panahon para magsalita. Hindi pa ngayon. That night, habang lahat ay tulog na, bumalik si Amara sa rooftop. This time may dala siyang photo. Larawan nila ni Dario nung bata pa sila. Sa isang remote military base sa Visayas. Sa likod ng litrato may nakasulat. Kapag oras mo na, Amara, hahanapin kita. At ngayon, pakiramdam niya, oras na nga. Malalim na ang gabi pero gising pa rin si Alex. Nakaupo siya sa loob ng kanyang opisina, nakaharap sa isang lumang photo frame na natabunan ng alikabok. Larawan ito ng 3 tao. Siya, si Dario at si Trent. Ngunit, ang mata ni Alex, hindi nakafocus sa sarili. Nakatitig ito kay Dario. Akala ko wala ka na. Pero kung buhay ka, bakit bumalik ka bilang kalaban? Sa sulok ng silid nakabukas ng isang secured briefcase. May lamang decryption chip na matagal na itinatago ni Alex. Isang bahagi ng Sith black box. Ilang taon nang hindi ina-access ang laman nito. Ngunit ngayong nakita niya si Dario sa footage at nararamdaman niyang may gumagalaw sa loob ng kanilang organisasyon, wala na siyang ibang pagpipilian. Kinabukasan, pinatawag ni Alex si Amara sa kanyang opisina. Tahimik itong pumasok, parang anino lang sa liwanag ng umaga. May gusto ko ipakita sa'yo. Panimula ni Alex habang pinapapasok siya sa isang inner chamber na opisina. May biometric safe sa loob. Binuksan to ni Alex gamit ang retinal scan at fingerprint. Sa loob nito isang lumang hard drive. Ito ang black box ng Sith team. Encrypted data mula sa bawat classified mission na hindi kailanman isinama sa official na military records. Kung totoo ngang si Dario nakita natin, baka nandito ang sagot. Tahimik si Amara, pero hawak niya ang baril sa likod ng jacket niya. Hindi dahil duda siya kay Alex, kundi dahil natatakot siyang makaharap ang katotohanan. Habang ina-access nila ang file, sunod-sunod ang pagpasok ng data logs. Mission timestamps, audio logs, field reports, pero isa agad na nakaagaw ng atensyon ni Amara. Mission ID SCY-0471. Location, Black Site Zeta. Status, failed. May attached audio file.
Pinindot niya ang play button. Boses ni Dario ang naririnig. Kung makarating to sa taas, mawawala lahat. Trent, kailangan mo. Sumunod ang boses ni Trent. Shh, tapos na usapan, Dario. Wala na atrasan. Pagkatapos, may narinig silang gunshot. Nanigas si Amara. Si Alex hindi rin makapaniwala. He lied to me. Mahina niyang sabi. Trent said he tried to save Dario, that he died in an ambush. He did not. He silenced him. Sagot ni Amara. Sa kabilang bahagi ng building, si Trent ay nasa private comms room. Kausap ang hindi kilalang contact. They're starting to dig. Activate secondary protocol. No more watching. We will strike soon. And the girl? She won't make it to the next phase. Sa training range ng facility, nakatayo si Amara hindi para mag-ensayo, kundi para pakalmahin ang sarili. Bitbit niya ang lumang dog tag ni Dario, hawak-hawak niya ito habang nakatingin sa malayo. Hindi ko alam kung sino ka na ngayon, kuya. Pero kung isa ka sa kalaban, ako mismo ang haharap sa'yo. Mahina niyang bulong. Sa gilid ng field, hindi niya napansing may isang drone na nakahover. Nagre-record at may nakikinig. Kinagabihan nagkaroon ng emergency lockdown sa buong gusali dahil may security breach. Perimeter breach detected. Paulit-ulit na sabi ng AI security system. Unauthorized access in Level B Armory. Unauthorized access in Level B Armory. Agad na nagkita sina Amara at Alex sa hallway. Trent? Tanong ni Alex. Tumango si Amara at hindi siya nag-iisa. Sabay silang tumakbo pababa. Humugot si Amara na sidearm habang si Alex naman may hawak na tactical baton mula sa wall rock. Sa pagdating nila sa level B, sira na ang security locks. Maya-maya, isang alarmang tumunog. Incoming breach sa satellite office sa Makati kung saan nandoon ang pamilya ng ilang team members bilang proteksyon. Napatingin si Amara kay Alex. He's targeting the families. Tumango si Alex sa kanya. We need to end this now. Hindi pa man lubos na nahihimasmasan mula sa natuklasang pagtataksil ni Trent. Agad na lumipad sina Alex at Amara papuntang Makati. Sa loob ng chopper, hindi makatingin si Alex kay Amara. Sa halip, nakatitig siya sa mapa ng satellite compound kung saan nakabase ang pamilya ng ilang dating Sith operatives. Sigurado may fallback protocol sa Trent. Hindi siya magpapakita ng walang dahilan. Ani Alex, malamig ang boses pero bakas ng tensyon sa pagkuyom ng kamao nito. Tahimik lang si Amara. Pero pansin ni Alex ang tensyon at pagkabahala. Paglapag nila sa rooftop, mabilis ang kilos ng babae. Check left, clear. Check right, clear. Walang salita. Para siyang asong gubat na handang umatake. Sa ground floor, dinat na nila ang gwardyang nakatali at may itim na bag sa ulo. Dalawa lang ang pumasok. Dalawang lalaki. Isang mukhang ex-military. Isang parang techie. Anang guard nang alis na nila ng takip sa muka. Nagkatinginan sina Alex at Amara. Trent and the hacker. Bulong ni Alex. Sa surveillance room, in-access na ang CCTV network. Pero, hindi si Amara ang tipo ng taong umaasa sa camera. Tinap niya ang likod ng earcoms, nagbigay ng command kay Alex. Secure mo yung north hallway. Ako sa server room. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tumakbo siya sa corridor. Tahimik ang bawat takbang. Pinakikiramdaman ng lahat. Paglapit sa server room, may nakita siyang mahinang tapik mula sa loob. Parang code. Tap, tap, tap. Code nila ni Dario noon. Hindi siya nagdalawang isip. Binuksan niya ang pinto, naka-aim agad ang baril. Pero hindi si Dario ang bumungad sa kanya. Isang lalaking payat, may suot na glasses at duguan ang kamay. Huwag mo kong patayin. Ako si Ion, tech analyst nila dati. Pinapunta ko si Dario dito. Siya ang nagligtas sa anak ko. Nagulat si Amara. Dario, buhay siya. And he's not working with Trent. He's been trying to stop him. Sa kabilang hallway, si Alex ay nasa pisikal na engkwentro kay Trent. Magka-level sila ng lakas pero mas agresibo si Trent ngayon. Para bang fueled ng galit at betrayal. Hindi mo naintindihan, Alex. Sigaw ni Trent habang nagpakawala ng suntok.
Akala mo ako ang traitor? I sacrifice everything para sa atin. Pero iniwan mo kami. Iniwan mo si Dario. Hindi ko siya iniwan. You pulled the trigger. Napaatras si Trent. Hindi mo alam ang buong kwento. Bago pa man siya makalapit ulit, isang flash grenade ang bumagsak sa pagitan nila. May isa pang pumasok sa eksena. Nakasuot ng hood at tactical armor. Enough. Ang malalim, pamilyar, at puno ng hinanakit na boses. Dario? Ani Alex na mumutla. Tinanggal ng lalaki ang hood. Ito nga, si Dario nga ito. Hindi pa ito ang oras ng buong katotohanan. Nasa rooftop na sila. Si Ion at ang anak nito'y nailigtas. Si Trent nagawa pa ring makatakas. Sa safe house kinagabihan, si Amara nakaupo sa labas ng terrace. Tahimik na nakatingin sa buwan. Lumapit si Alex, may dalang 2 tasa ng kape. Hindi pa tapos to. Aniya, inabot ang isa sa tasa. Hindi pa nga. Pero at least isang hakbang na lang. Baka malaman na natin kung kanino talaga ang loyalty ni Dario. May tiwala ka ba sa kanya? Hindi agad sumagot si Amara. May tiwala ako dati sa kuya ko. Pero hindi ko alam kung yung kuya ko pa ba yung bumalik. Tahimik silang umiinom ng kape. Habang sa di kalayuan, may laser scope na naka-aim sa bubong. At isang kalabit ng gatilyo ang magbabago ng lahat. Sa tuktok ng safe house habang iniinom ni na Alex at Amara ang kape, tila may halong tensyon sa pagitan nila, may pagdududa. Isang mahinang pag-click ng metal ang tumunog mula sa gusaling katapat nila. Sa loob ng isang gusaling abandonado, nakadapa sa malamig na simento ang isang sniper. Nakasuot ng tactical gear, halos hindi kita sa dilim. Nakalapat ang isang advanced laser scope sa kanyang rifle at naka-aim diretso sa balcony kung saan kita sina Alex at Amara. Ang kanyang mga mata walang emosyon. Para lang siyang kasangkapan na sumusunod sa utos. Isang hininga pa. Pipihitin niya na ang gatilyo. Pero sa isang iglap, bago yun, may kumalabit sa balikat niya mula sa likod. Too slow. Bago pa makabangon, bagsak na ang sniper sa semento. Sa likod niya, nakatayo si Amara. Inihingal at may hawak na stun baton. Sa ibaba si Alex ay mabilis na dumungaw para makita kung ano nangyayari. Bumilis din ang galaw niya nang mapansin ang pulang dot mula sa laser. Pagsilip niya sa direksyon ng sniper, nakita niyang wala na si Amara. Pumasok ito mula sa back access ng building, nilusutan ng 5 palapag sa ilalim ng 1 minuto. Pagbalik ni Amara, dala nito ang communication chip mula sa earcoms ng sniper. Professional siya, Excite. Tinignan ni Alex ang patch sa tactical suit nito. Hindi to Sith. Mas bago, mas moderno. May bago tayong kalaban. Bulong ni Alex. Kinabukasan nasa operations room na sila ng HQ. Si Dario, Alex, Amara at ang tech analyst na si Ion nakapwesto sa isang mesa. Sa gitna isang holographic image ng bagong insignia. Isang itim na ahas na nakapalibot sa circuit board. Tawag sa kanila Virex. Paramilitary Tech Syndicate. Kumukuha na ex-military, ex-Black Ops at rogue intelligence agents. Anong connect nila kay Trent? Tanong ng babae na sinigundahan ni Alex ng tango. Hindi sila konektado. Pero may isa silang pinagkakautangan ng loyalty. Isang tao na dating kasama natin. Siya ang nag-pull ng strings. Behind that sniper. Nanlamig ang loob ni Amara. Don't say his name. Pero kailangan. Ang utak sa likod ng Virex, si General Arturo Castellano. Napatingin si Alex kay Amara. Castellano? Hindi umimik ang babae. Tuwid ang likod pero nanginginig ang kamay. Sa isang hindi kilalang isla sa Visayas, isang command center ang inilalatag ng Virex. Sa loob nakaupo ang isang lalaking may maputing buhok, matikas pa rin sa kabila ng edad. Sa harap niya isang screen na nagpapakita ng mukha ni Amara. She's coming. Anang isa sa mga commanders. Ngumiti si General Castellano.
As expected, she never disappoints. But remember, she is not here to be turned. She is here to be tested. At sa likod ng command center makikita ang dose-dosenang elite soldiers. Lahat nakaabang sa kanyang senyas. Sa loob ng lumang ancestral villa sa Tagaytay, isa sa mga safe houses na halos nalimutan na ng mundo, doon nakasilong sina Alex at Amara. Pagkatapos ng matinding encounter kay Virex at sa sniper, pinasya ni Dario na magkaroon ng pansamantalang pahinga ang dalawa bago muling sumabak sa labanan. Tahimik ang gabi. Ang tanging ingay ay ang malamig na hangin na humahaplos sa mga dahon ng pine trees sa paligid ng villa. Sa veranda nakaupo si Alex, hawak ang isang baso ng bourbon. Tahimik na pinagmamasa ng mga ulap na tila naglalakad sa ibabaw ng lungsod. Walang suot na blazer, t-shirt at lounge pants lang. Sa unang tingin parang ordinaryong lalaki lang siya. Hindi CEO, hindi target ng mga assassin. Can sleep, sir? Tanong ni Amara mula sa likod. Naka-oversized hoodie lang ito at itim na leggings. Wala ang karaniwang combat gear niya pero dala pa rin ang presensya niya, ang gilas ng isang mandirigma. Bagamat malambot ang tinig, malinaw ang distansya sa boses niya. Wala sa tono ang aliw o pang-aamo, tanging kalma lang. Hindi ako sanay sa katahimikan. Minsan parang mas nakakatakot pa to kaysa sa putukan. Umupo si Amara sa kabilang dulo ng bench. Hindi sa tabi niya. Malinaw ang guhit ng layo pero sapat ang lapit para marinig ang tibok ng dibdib. Ang katahimikan, hindi laging kaaway. Minsan niya lang ang natitira kapag tapos na ang gulo. Nagtagpo ang tingin nila saglit. Wala pang bahid ng lambing o anuman. Pero nandun ang respeto. Ang unti-unting pagtanggap na kahit sa magkaibang mundo sila, pareho silang nasusunog sa parehong apoy. Bakit mo ako tinanggap bilang kliyente? Alam mong delikado. Tanong ni Alex. Hindi kita tinanggap bilang kliyente. Tinanggap ko ang misyon. Ang pangalan mo lang ang bonus. Napangiti si Alex. So I'm just a bonus. Bahagyang umiti si Amara. Isang maliit na kurba sa labi. Sandaling bahid ng katotohanan sa kanyang muka. Bilang isang mukhang bihasa sa pagpatay. Depende. Kung hindi ka pasaway, baka maging reward ka. Tumawa si Alex, hindi sarcastic, hindi pilit. Yun ay totoong tawa mula sa isang lalaking matagal nang hindi nakaramdam ng pagkagaan ng paligid. Kinabukasan nagising si Alex sa aroma ng brewed coffee at nilutong sinangag. Pagbaba niya ng kusina, nakita niya nakatayo si Amara sa harap ng kalan. Tahimik na nagluluto habang hawak ang sandok na parang baril. Marunong ka rin pala magluto. Marunong din ako manahimik kapag di kailangan ng ingay. Sagot nito na hindi lumilingon. Naupo si Alex sa mesa at pinagmasdan to. Walang make-up, magulo ang buhok. Pero may kumpiyansa sa kilos. Parang bawat galaw, may pinanggagalingang disiplina. Salamat. Lumingon si Amara bahagyang nagtaas ng kilay. Para saan? Sa kape, sa almusal. Sa isang umagang hindi ako nagising na may baril sa sentido. Magkano ang bonus ko nito, sir? Ngumiti lang si Alex sa birong tanong ni Amara. Sa hapon, nagpasya silang mamasyal sa paligid ng villa. Naglakad sila sa pine trail. Sinabayan ng ihip ng hangin. May mga pagkakataong nagtama ang kamay nila habang naglalakad. Pero wala ni isa sa kanila ang nag-react. At sa eksenang simpleng-simple, si Amara, nakaupo sa isang batuhan. Tahimik na pinagmamasdan ng tanawin habang hinihigop ang kape. Nakita ni Alex ang isang bagay na matagal niyang hindi nakita sa kahit kanino. Pag-asa. Hawak ni Amara ang isang lumang pendant. Isang bilog na metal na may ukit na insignia ng leon at espada. Matagal niya nang hindi sinuot yun. Pero ngayon, alam na nila ang pagkakakilanlan ng utak ng Virex. Hindi nga mapigil ang damhin ang bigat ng lumipas. Si General Arturo Castellano. Hindi lang ito ang mastermind ng Virex. Ito ang ama ni Amara. Pero para kay Amara, matagal na siyang nawala ng ama. Ang lalaking nagturo sa kanyang gumamit ng kutsilyo bago pa man niya nasaksihan ang ganda ng mundo.
Ang parehong lalaking hindi man lang kumurap ng turuan siyang pumatay ng walang tanong. Habang nilalapat niya ang pendant sa leeg, bigla siyang napatigil. May naramdaman siyang kilabot sa batok, isang instinct na hindi niya minamaliit. Agad niyang kinuha ang comms device mula sa kanyang hoodie. Pag-activate niya, pumasok ang encrypted voice ni Dario. May visual confirmation. Lackland Cruz, si Alex ang target. Hindi na siya nag-aksaya ng oras. Bago pa man maibaba ang device, tumakbo na siya palabas ng silid. Sa veranda nakita niya si Alex na nakaupo, pero napansin ang pagbabago sa kilos ni Amara. Sa mga mata nito'y wala na ang kapayapaan ng mga nakaraang araw. Inside! Now! Utos ni Amara sa mabilis na paraan. Walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Tumayo si Alex at sumunod. Hindi na siya nagtanong. Matagal na rin silang magkasama at alam niyang may mga pagkakataong hindi tanong ang kailangan kundi tiwala. Sa loob ng villa, mabilis na nagsimulang kumilos si Amara. Pinatay niya ang main power, inilak ang reinforced steel doors at pinaandar ang manual lockdown protocol ng safe house. Sa kabila ng kaguluhan, kumikilos siya na parang sumasayaw sa sarili niyang mundo. At isang bihasang alagad ng anino. Si Alex naman, agad kinuha ang tactical bag mula sa silid. Binuksan niya ang maliit na vault sa ilalim ng hagdan at inilagay doon ang mga encrypted drives. Paglapit ni Amara, may dala na itong 2 baril. Isang modified Glock at isang baril na may silencer. Alin na gusto mo? Yung mas magaan o yung mas mapanakit? Yung may silencer. Hindi ko trip ang mga dramatic entrances. Sagot ni Alex habang tinitignan ng mga monitor na naka-feed mula sa drone cams. Bahagyang umiti si Amara. Sandali lang pero sapat upang mawala ang tensyon kahit paano. Sa labas ng villa, may gumalaw sa pagitan ng mga anino. 3 figures ang dahan-dahang sumusulong. Mga naka-black ops gear, walang insignia. Walang identifikasyon. Sa una, si Lackland Cruz, ang kilala bilang The Cleaner. Ang paboritong eliminator ni Castellano. Tahimik ang kanyang paghinga habang binubusisi ang thermal scanner. Nakita niyang 2 target sa loob ng bahay. Isang babae, isang lalaki na parehong alerto. Ngumisi siya. Piece of cake. Sa command center ng Virex, isang malaking screen na nagpapakita ng live feed mula sa drone footage. Sa gitna nakaupo si General Castellano. Ang maputing buhok ay nakaayos. Ang pagkakagupit, pero ang mata malamig at punong-puno ng kalkuladong pananabik. She's better than I expected. Sir, shall we proceed with extraction? Not yet. I want her to feel the moment, the choice. Let her see what at stake. Balik sa loob ng villa habang tinitignan ni Alex ang mapa ng perimeter, lumapit si Amara sa kanya. 3 tap sa comms. Yun ang signal kung magkahiwalay tayo. Got it. Anong frequency? Walang frequency. Direct channel lang. Walang ibang boses, walang ibang utos. Hindi pa man sila nakakahinga ng maluwag, biglang dumilim ang paligid. Tumigil ang pag-ikot ng drone feed. Sabay nito, tumunog ang isa sa mga motion sensor sa likod ng villa. Tumigil si Amara. Hinila niya si Alex palayo mula sa bintana. Glass breach in 3, 2. Sa isang iglap, may sumabog na flashbang sa sala. Nasapol ni Amara ang pagkislap at agad tinakpan ni Alex pero huli na. Pagbangon niya, wala na si Alex. Alex! Sigaw niya. Bumangon siya agad, kinuha ang sidearm at sinundan ang bakas ng pagpasok sa basement tunnel. May dugo sa sahig. Hindi malalim pero sapat na senyales ng struggle. Pagdating niya sa dulo ng tunnel, wala nang anino ng kalaban. Wala na rin si Alex. Mula sa taas ng ridge, sa loob ay stealth chopper ang nakikita niya. Si Alex nakatali, gising, pero tinurukan ng tranquilizer para hindi makalaban. Sa tabi niya tumayo si General Castellano. Suot ito ang itim na tactical coat na may insignia ng Virex, ang organisasyong siya mismo ang nagtayo. Pinagmasdan niya ang mukha ng bihag, groggy, pero hindi nawawala ang paningin. May panlalaban pa rin sa mata. She'll come for you? Bulong ni Castellano. Not because you're valuable, but because you made her believe you are.
Tahimik si Alex pero kahit wala siyang lakas para sumagot, ramdam niyang nanlilisik ang titig sa kanya ng general. Don't worry. This isn't just about you. This is about her. I want to see what kind of person she really became without me. Tahimik na umikot ang chopper papalayo mula sa ridge, habang lumiliit ang villa sa ibaba. Isang tahimik na tensyon ang kumakalat sa himpapawid. Balik sa villa, si Amara ay nakaluhod sa lupa, hawak ang pendant sa leeg. Basag ang ilang muebles sa loob, may mga bakas ng pakikipaglaban. Pero malinaw ang isang bagay, nakuha ng Virex si Alex. Tumunog ang comms si Dario. Amara, we got eyes on the extraction chopper. Direction northwest. It's Virex. I repeat, Virex. Confirm the location. I'm coming for him. Amara, you need backup. Negative. This is personal. Sa ilalim ng nagbabantang ulap, isang matalim na katahimikan ang bumalot sa paligid ng abandonadong compound na minarkahan sa mapa ni Dario. Naroon si Amara, ang mga matay singkit na focus habang hinahaplos ang trigger ng hawak niyang baril. Clear ang south wall. Copy. Ingress ako sa west. Mabilis sa tahimik ang galaw niya, parang anino. Paglapit niya sa side entrance gamit ang signal jammer, pinatay niya ang security feeds ng compound. Sa loob, iilang armado ang taong nakabantay doon. Pero batid niyang hindi ito basta-bastang base. Dito tinatago si Alex. Si Alex naman sa loob ng compound nakaposa sa reinforced chair. Ang katawan ay may mga pasa pero matikas pa rin ang upo. Nakatingin siya sa pinto, tahimik pero handang sumabog ang galit kapag dumating ang tamang oras. Pagbukas ng pinto, pumasok ang isang lalaking matagal niya nang hindi nakita. Trent. Mahina pero may halong pagkagulat at galit sa tono ni Alex. Missed me. Akala namin. Let's just say, I found a better cause. In Castellano, he made me see the truth. Kayong dalawa ni Dario, nilaso niyo ang Project Seath. You were one of us. Was. You made sure I didn't belong anymore. Lagi mo akong binabara. Lagi kang pabor kay Dario. Trent, we were a team. Akala ko. Exactly. Akala mo lang. It was a wrong move letting me in your territory, Alex. Tumayo si Trent sa harap niya. Castellano knows Seath better than anyone. He helped build the foundation. Hindi lang siya basta outsider, Alex. Isa siya sa mga benefactor na pinatalsik ng panibagong Intel leadership. He lost everything because of your team simula pa sa ama mo, Alex. Tahimik si Alex. May mga hinala siya noon. Pero ngayon buo na ang larawan. Lahat ng to personal? More than that. It's justice. Biglang nag-ingay ang comms si earpiece ni Trent. Target breach. West wall. She's here. Napamura si Trent. Of course, she is. Sa labas ng compound, matapos ang 3 sabay-sabay na putok ng suppressed pistol, 3 gwardya ang bumulagta. Lumapit si Amara sa isa't isa, mabilis at tahimik. Wala siyang ibang nasa isip kundi makuha si Alex ng buhay. Amara, backup's 2 clicks away. Kaya mo ba? I can. I will. Diretsahan niyang sagot. Dumiretso siya sa central building. Binasag ang emergency lock gamit ang decoder disc na binigay ni Dario. Pagbukas ng pinto, sinalubong siya ng 2 armadong bantay. 2 putok, 2 patay. Sa hallway, isang alarm ang biglang umalingaw-ngaw. Seal the room. Don't let her get to him. Sigaw ni Trent, pero huli na. Isang pagsabog sa paderang kumalat. Mula sa usok lumitaw si Amara. Ang mga mata niya'y sing-init ng bala. Alex! Amara, behind you! Agad siyang yumuko at pinaputokan ng lalaking susugod sana sa kanya. Sa parehong segundo, sinipa ni Alex ang mesa sa harap niya, tinamaan si Trent at nawalan ng balanse ang lalaki. Inilapit ni Amara ang tactical knife sa mga posas ni Alex. You good? I will be, after finishing this. Dumating ang support team ni Dario. Nagsimula ang putukan sa paligid ng compound. Go! Secure the evacuation point. Utos ni Amara. Ngunit hindi pa sila nakakalayo na humarang si Trent. I'll take you both down! Sigaw nito. Ngunit isang precise shot mula sa sniper rifle ni Dario ang tumama sa braso ni Trent. Nahulog ang granada at agad tinakpan ni Amara si Alex.
Pagkatapos ng usok at alikabok, si Trent ay nakahandusay. Buhay pa, pero walang malay. Tinignan ni Amara ang paligid, saka tumango kay Alex. Let's end this. Habang inaalis ang huling hadlang patungo sa extraction point, iisa lang ang nasa isip ni Amara. Ang labang ito, hindi lang laban para sa kanilang dalawa ni Alex. Isa itong paglilinis ng nakaraan, ng mga lamat, pagtataksil at mga multong matagal na dapat inilibing. Sa gitna ng alikabok at kalat, mabilis na binuhat ni Alex ang tactical rifle ni Trent. Wala nang oras para sa galit o pagkabigla. Kailangan nila ng focus. Move. Bulong ni Amara, hawak ang combat knife na may bahid ng dugo. He's near. Pagliko nila sa silangang koridor ng compound, bumukas ang isang high security door. Isang tila ceremonial hall na nasa likod. Puno ng antigong war relics, mga lumang mapa at holographic monitors na kumikislap sa dilim. Doon nakatayo si General Castellano. Tahimik, nakasuot ng puting military trench coat. May dalang baston na halatang hindi kailangan, ngunit bahagi lang ng kanyang posture of command. My dearest Amara. Anito sa sarkastikong boses. How have you been? Napahinto si Amara hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng salitang yon. Dahil sa boses na ayaw niyang madinig muli. Ayoko na ng palabas mo. Mariin niyang sagot sabay tutok ng baril. Leave us alone. Ngumiti si General Castellano. I see. You've become sharp, ruthless even. Wala na akong pakialam sa'yo. You hurt people. You betrayed even your own blood. I saved you. Madiin ang sagot ni Castellano. Nang mamatay ang nanay mo, sinira na ang buhay natin. You were just a child. They recruited me, used me, then discarded me when I started asking questions. But you used me too? Singhal ni Amara. Nanginginig na ang labi sa galit. The hell I care about your past and hatred. I was a child too. A child. Nag-echo ang halakak ni General Castellano. You were really something, Amara? My dear, sayang. Hindi ko napakinabangan ang galing mo. Mula sa likod ni Amara, dahan-dahang lumapit si Alex. Itinutok ang baril sa General pero nanatiling tahimik. Pinagmasdan niya ang bawat galaw ni Amara. Handang pumagitna kung kailangan. Don't you see? Project Seath wasn't just a covert team. It was an experiment. Control. Obedience. You think Alex here is clean? He ran ops that buried children in rubble. Daria lied to nations, even Trent. Trent made his choice. Putol ni Alex. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata ni Alex at Castellano. Dalawang lalaki na may magkaibang pananaw sa katotohanan. Ako ang dahilan kung ba't nabuo ang Seath. Pahayag ni Castellano. Ako ang naglatag ng Intel Foundation. Ako ang nagturo ng tactics sa mga agents na kinikilala yung heroes. Pero hindi ako naging bida sa kwento nyo. Tinapon ako. Because you became a tyrant. Mariing saad ni Amara. Saglit na katahimikan. Tanging ang paghinga nila ang maririnig. Amara, you don't need to carry this alone. Let me finish this. I'm not that child anymore. Itinapon ni Castellano ang baston sa gilid. Then let's see what you've got. Give your all, my dear. Biglang sumugod si Amara. Bumunot ng baril at pinaputukan sila. Bumagsak ang isang monitor sa gilid sabay ng pagsilay ng pulang ilaw sa kisame. Naglaban si Amara at Castellano, isang combat ng hindi lang mga kamao kundi ideolohiya at kasaysayang pinilit purahin. Samantala, sinigurado ni Alex ang perimeter. Pinigilan ang pagpasok ng tauhan ni Castellano, 2 tama sa balikat, pero hindi siya umatras. Isang matinding suntok ang sumapul sa panga ni Castellano. Napaatras siya, duguan ang labi. That's it. My blood. My daughter. Pero hindi na siya nakasagot. Isang tuloy-tuloy na suntok mula kay Amara ang tumapos sa kanya. Bagsak ito, duguan ang muka. Hindi na kontrolado ni Amara ang emosyon at sarili. Naglabas ito ng baril at tinutok sa nakahandusay na si General. Don't. Bulong ni Alex. It's over. Napatigil si Amara. I won't pull the trigger. I'm not like him. I will never be.
Tahimik si Amara, dahan-dahang binaba ang baril. Kahit kailan, hindi mo ako minahal bilang anak. Pero gusto kong malaman mo na maraming beses kitang binibigyan ng pagkakataon maging ama. Ang amoy ng sunog na bakal at pulbura ang una nilang sinalubong sa paglabas mula sa bunker. Nanlalamon ang usok sa paligid. Nahihirapan silang huminga. Sa hindi kalayuan may sumasabog pang generator. Pula ang langit sa liwanag ng apoy at flashing emergency lights. Dumidilim na ang paligid pero sapat ang liwanag mula sa nasusunog na compound para makita ni Alex ang bawat bakas ng pagod sa mukha ni Amara. Hindi siya umiiyak. Pero sa paraan ng pagkakahawak niya sa balikat nito, mahigpit, parang huling sandalan. Amara. Sa isang iglap, tumigil ito. Pinikit ni Alex ang mata niya. Tinapik ang kanyang earpiece. We need to evacuate. We're done here. Hindi sumagot si Amara. Tahimik siyang nakatingin sa gate ng compound, kung saan unti-unting nilalamon ng dilim ang katawan ng dating general. Tapos na. Wala nang dapat na gawing misyon pa. Tapos na ang lahat. Sa wakas binaba niya ang baril. Parang pinutulan tanikala sa kanyang kamay. Sa clearing, habang hinihintay ang chopper, dahan-dahang umupo si Amara sa damuhan. Tumigil ang oras nang lumapit si Alex at umupo sa tabi niya. Nang napansin ni Amara ang nahulog na isang dahon sa balikat, saka lang niya napansing nanginginig ang kamay niya. Napansin din yun ni Alex. Tahimik nitong hinawakan ng palad ni Amara. Hindi binawi ng babae ang kamay niya dito. Hindi ko alam kung dapat ba akong huminga ng maluwag o matakot na ito na yun. Then breathe. We'll figure out the rest. Napalingon si Amara. Unang beses na nakita niya sa mata ni Alex ang hindi lang determinasyon kundi kabuuan. Dahan-dahang sumandal siya sa balikat nito. Parang huling hakbang bago tuluyang gumiba ang mundo ng pagiging mag-isa. Nasa ganoon silang posisyon nang dumating ang helicopter. Tumayo si Alex. Tinulungan si Amara. Kaya mo pa? Ngayon lang ako natuto umiyak sa loob ng sarili kong katahimikan. Sagot ni Amara, mahina ang tinig pero buo ang loob. Pero kung ikaw nasa tabi ko, baka kayanin ko. Nagkatinginan sila at naglapat ang mga noo. Sa paraan ng paglapit nila sa isa't isa, sa init ng palad sa palad, at sa sadyang paglapit ng hininga alam nila pareho. Ito na ang dulo ng digmaan at simula ng bagong bukas. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa baybayin ng San Juan La Union. Kumikinang ang dagat sa ginintoang liwanag, malayo sa ingay ng lungsod, sa mga misyon, sa buhay na puro pagbabantay. Tahimik si Alex sa veranda ng maliit na rest house. Nakaupo sa duyan, may hawak na malamig na bote ng beer, nakasuot ng plain white shirt, sunburnt ng konti, pero mukhang kontento. Peace looks good on him. Lumabas si Amara mula sa loob ng bahay, may hawak na tuwalya. Basa pa ang buhok, amoy shampoo, barefoot, suot niya ang maluwag na linen shirt ni Alex. Bahagyang nakalilis sa balikat. Umupo siya sa tabi ng duyan. Malapit pero hindi dikit. Maya-maya nagsalita si Alex. You still check exits when we enter a place. Habit. Muscle memory. Hindi ka na bodyguard. You're not protecting me anymore. Then what am I now? Huminto si Alex sa pag-ugoy ng duyan. Tumayo at humarap sa kanya. Sa likod niya kumikislap ang araw sa dagat. Parang cinematic scene na hindi scripted. You're the reason I sleep without locking my heart. Nagkatinginan sila. You're the one who stood between me and death. But more than that, you stayed after the mission ended. Ngumiti si Amara. Bahagyang hindi sanay. Masyado kang poetic for someone na dating walang ginagawa kundi sumigaw ng orders. Maybe I just fell. For you. Hard. Napailing si Amara at natawa ng mahina. The CEO fell, huh? Yeah.
Na-inlove ako sa bodyguard ko? Lumapit ng konti si Alex. Huminto siya sa harap nito at tinitigan si Amara. Parang may gustong sabihin pero mas piniling manahimik. Dahan-dahan hinawakan ni Alex ang kamay niya. Hinaplos gamit ang hinalaking daliri. I'm not good at this. We both are. Yeah. I'm really not good at this. Pagsang-ayon ni Amara. Thank you because you stayed. That's more than enough. Hinila siya ni Alex sa gitna ng veranda. Inikot patalikod sa kanya at pinulupot ang kamay sa bewang habang ang mukha ay pinahinga sa leeg ni Amara. Teka, ano to? Training? Para sa future? Tumawa siya. Malambot at hindi pilit. Inikot siya ni Alex paharap para magtama ang kanilang mata. Sa liwanag ng dapit hapon, naglapat ang kanilang mga labi. Let me be the one to protect you this time, Amara. Malambing na sambit ni Alex nang humiwalay sila sa isa't isa. Can you kiss me again? Tanong ni Amara sa lalaki. Napangiti si Alex bago inilapit ang mukha sa babaeng. Sa pagkakataong yun, napangiti si Alex bago ilapit ang mukha sa babaeng sigurado siyang pag-aalaya niya ng lahat ng meron siya. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Yolanda Pachica, Liz Berito, Robin Thomas, Mervy Blanc, Roshan Rodriguez, Laorne Belon, Francis Panelo, Lea Canag, Louie Benaventura, Mel Canta, Josefina Rubio, Charis Han, Michelle Ismila, Rose Tan, at Risa Regana. And hello, this is Iya. Meron kaming munting mensahe na nais iparating sa aming mga masugid na tagapakinig. Hihingi lang po sana kami ng konting lambing. Napansin po kasi namin na karamihan po sa aming mga listeners hindi pa po nakapag-subscribe sa aming mga channels. Kaya ini-encourage po namin kayo na kung isa kayo sa mga frequent listeners at hindi pa nakapag-subscribe, magiging malaking tulong po sa aming munting community ang pag-click nyo sa subscribe button at pag-tap ng notification bell para ma-notify kayo sa ginagawa naming daily update sa channel. Malaki rin na magiging tulong nito sa mga writers na nagsusulat para sa aming channels and also they would be encouraged to na magpatuloy sa pagsusulat ng sa gayon, mas mabigyan pa namin kayo ng kasiyahan at entertainment sa araw-araw. Yun lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat.